ating nakaraang aralin, akin po natutunan kung ano ang sociology. Natutunan ko na ang sociology ay ang pag-aaral ng katangian ng tao, behavior ng tao, kinikilos ng tao, at kung totoo ba ito o pagpapanggap lamang. Ang experience na nais ko pong ikwento sa inyo dahil po dun sa akin natutunan ay yung nakwento ko na po sa inyo ito nung nakaraan tungkol po ito sa kaklase po namin na hindi po namin nakakala na gano'n yung magiging reaction niya kapag kinakausap po namin siya tungkol sa isang bagay. Para simulan po yung pagkikwento, mama, una pa lang po talaga, hindi na po namin ine-expect na kakaibiganin namin siya kasi based pa lang po sa kinikilos niya. Siya na mismo yung iwas, siya na yung hindi nakikipag-usap. Tapos feel po namin na, alam mo yun, no? Nagigas po talaga na may, yung pakiramdam na may mali dun sa isang tao na yun. Kaya feel namin talaga, hindi namin siya, parang hindi siya madaling kaibiganin. Hindi magiging maganda kung i-approach namin siya. Nung time po na yun, ma'am, dumating po kami sa classroom and normal day lang po. Nagkaroon po kami ng klase. Tapos pagdating po nung lunch time, nangyari po nun, nag-charge po siya ng cellphone sa charging port doon sa may harap ng table or harap ng blackboard. Tapos, imagine niyo na lang po, nakaupo siya doon, ma'am. Tapos kami magkakaibigan. Lagi naman po kami kasing kumakain doon sa may lamesa po ng teacher. Since malaki po yung table. And nangyari po ng time na yun, normal na lang naman po. Nagkikwentuhan kami ng mga kaibigan ko. Nag-uusap kami kung kung tungkol sa anong topic. Tapos nagulat po kami, bigla siyang nakisali. Alam mo yun, yung like out of nowhere, bigla siyang sumali. Tapos nakisali sa usapan namin. Yun yung first time ko po na bilang may sumabat talaga dun. Kasi alam naman ng mga kaklase namin na isang circle kami ng mga kaibigan ko. Tapos hindi sila nakisali kapag kapag may usapan kami or may pinag-uusapan. Nagulat ako nun, ma'am, bigla siyang nakisali. Tapos after nun, tuloy-tuloy pa rin siya. Literal, ma'am, na hindi namin ma-identify kung ano nararamdaman niya. Kasi naglalaro siya ng ML, nakipag-usap sa amin. Tapos kapag may pinagsasabi kami, sumasabat din siya, nagsasalita din siya. Nagbibigay ng opinion niya, para sinasabi niya na kung ano man yung naisip namin, hindi ganun yung naisip niya. Pinapakita niya sa amin na against siya sa lahat ng sinasabi namin. Simula pa ng time na yun, parang nagkaroon talaga kami ng open forum. Yung sabi niyo nga po nun, hindi dapat kami nag-open forum na walang teacher. Pero yun yung nangyari ng time na yun, ma'am. Ano nangyari po nun? Tuloy-tuloy siya sa pag-uusap. Tapos hanggang sa dumating yung point na pag-uusapan na yung mga bagay na seryoso tungkol sa buhay niya. Which is, siya naman yung nagsimula kasi siya yung nag-initiate ng kwento tungkol doon. Tapos nung nagdating kami, kwentuhan na kami, tapos nagtanungan na kami kung ano yung about doon. Tapos nagsabi na kami ng mga opinions namin doon sa mga ginagawa niya. Normal lang siya, ma'am. Hindi niya pinapakita na naapektuhan siya, like na-offend siya. Tapos pagkatapos nun, ma'am, nangyari, natuloy lang yung araw na yun. After nung usapan namin, nag-continue yung klase. Pero, hindi namin ma-explain kung ano meron, pero basta may nararamdaman kami hindi maganda yung mangyayari. Pero nanahimik na siya dun, ma'am. Tapos pagkatapos po nun, ma'am, last subject namin, yung kay Ma'am Jean, last subject po kasi namin si Ma'am. Dumating po siya sa may classroom, tapos nakapag-klase po kami. Bago po yung mangyari, alam po namin na nagka-cutting classes siya, kasama yung isa pa namin kaklase na kaibigan niya. Yun po yung buong akala ng section namin kasi alam naman namin na may ganung ugali yan, pwede silang mag-cutting anytime na gusto nila. Tapos yung nangyari po nun, nagulat kami, bigla pong bumalik. Bigla po siyang bumalik, nakapambahay na, naka-short na, naka-chinelas na. Tapos ang sabi niya, may reklamo lang daw po siya. Reklamo niya daw ako kasi, ma'am, nakaka-offend daw yung mga sinabi ko sa kanya. Which is hindi po totoo kasi lahat po kami nung kausap niya, pero ako lang yung pinag-iinitan. Nalaman ko pa nun sa kasama niya nung time na yun, na pinipigilan niya lang daw pala yung lalaki na yun. Kasi aabangan niya daw po dapat ako sa gate after ng araw na yun. Kasi sa sobrang galit niya sa akin, like na-offend daw talaga sa mga pinagsasabi ko. Which is hindi naman po totoo kasi lahat naman po kami doon kasali. Tapos ako, ma'am,
bibihira lang ako magsalita doon. Kapag hindi naman ako related doon sa topic, di ako nagsasalita. Nagulat na lang ako yung pinag-initan. Kasi sa lahat ng mga kaibigan ko, ako lang po yung nag-iisang lalaki. Tapos puro babae lang po sila. Ma'am, based from no sa experience na yun, ma'am, naisip ko na hindi talaga pare-parehas lahat ng tao. May mga iba-iba po tayong katangian na mag-differentiate sa atin bilang isang tao. Tapos tayo na lang din po yung bahala kung paano natin i-handle yung mga tao na makakasalubuhan natin doon sa mga ugali na meron sila. Natutunan ko po sa sociology na dapat nating alamin or isipin kung ano ba talaga yung isang tao bago natin siya gawan ng mga bagay na maaaring okay sa atin dahil sa tingin nga natin okay sa atin pero pagdating sa kanila is hindi po. Yun po yung pinaka naging ano po, memorable experience sa akin ngayong grade 11. Tapos bilang grade 11 student naman po, may apply ko po yun sa aking patuloy na pakikisalamuha sa mga kaklase ko. Kasi alam naman po natin na hindi pa po tapos yung taon, hindi pa tapos yung pag-aaral. May mga darating pa rin bagong tao sa buhay natin. Tapos, kakailanganin natin mag-adjust, kakailanganin natin makilala yung bawat isa, and kakailangan natin makisama. Sa sociology, ma'am, naintindihan ko po na dapat pala talagang alamin kung sino yung pakikisamahan, kung sino yung hindi, at kung sino yung karapat-dapat na pagkatiwalaan. Napaka-thankful po ako, ma'am, doon sa may araw na tinuro niyo sa amin daw dahil ang dami ko po talaga natutunan. Hindi ko man po masabi sa inyo ng salita ngayon sa maikling video na ito. Nais ko sanang nagpasalamat sa inyo, ma'am. Dahil po doon sa topic na tinuro niyo sa amin, na-discuss niyo sa amin sa loob ng isang oras man lang yun, natutunan ko kung gaano kahalaga yung pag-aaral or yung pag-iintindi sa ugali at kinikilos ng isang tao. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye-bye!